Hi mga ka-web dev. So TDC Web Guy here. At welcome sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa web design at development. So sa video na to, ituturo ko kung paano gumawa ng isang one-pager na website gamit ng Divi theme. Isa ito sa pinakamadaling gamitin na drag and drop builder sa WordPress. Perfect to para sa mga small businesses, freelancers, at lahat ng impormasyon ay nasa isang page lang. So, madali ito. No coding needed, responsive, so kahit mobile, tablet. Kaya kung ready ka na, buksan na natin ang WordPress dashboard at simulan na natin ang pagbuo ng website. So, step 1, kailangan natin ng Divi theme. So, ang Divi theme ay tatagpuan sa elegantthemes.com at ito ay nagkakahalagang ng $742 a month. So, if meron ka ng files at na-download mo na ang Divi theme, i-install na lang natin sa ating WordPress dashboard. Para pumasok sa ating WordPress dashboard, kailangan lang natin gawin ay ilagay ang /wp-admin sa hulihan ng ating URL at mag-login. So, ngayon ako ay nakalagin na gamit ng aking account. At i-install natin ang Divi theme na na-download na natin from Elegant Themes. I-rinse themes at add theme, upload, and choose file. And install and activate. So once na na-install na natin at na-activate ang Divi theme, gagawa na tayo ng page or landing page sa add new page. Yan, pangalanan natin itong home at i-publish. Ngayon, pag nakita natin, wala pang laman ang ating WordPress theme. So, gagawin natin is, kiklik natin ang Use Divi Builder. Ngayon, gagamit tayo ng mga pre-made layouts. So, from here, hahanap tayo ng gusto nating tema or template gamit ng gawa na template from Divi. Ang website natin ay tungkol sa web design. So, try natin mag-search ng design na pang website. Web design. Or web. Yan. Isang web agency at isang design agency. Pwede natin gamitin itong web agency. At pwede tayong mamili from landing page, pricing, services, or kung ano-anong page. Pero ang gagamitin lang natin is yung landing page or home page. Kasi isang page lang ang gagawin natin today. Gamitin natin and click on use this layout. Ayan. Na-import na niya yung buong template na yun. So, halos buo na kaagad yung ating one-page layout. So, ano na lang kailangan natin gawin is palitan ng content natin. So, pwede rin tayong gumamit ng ChatGPT. Ayan. Kukopyahin lang natin ang mga text na kailangan natin. At madali lang mag-edit. Bali, kiklik mo lang kung saan need mo edit and then module settings at papalitan mo ang text para ma-update. Sunod na text, copy and paste. So makikita mo automatic na nag-update ang harap ng iyong website.
So, makikita natin medyo putol. So, pwede nating adjust yan gamit ng design para maging isang linya lang yung ating header. So, sa sizing, nakalagay dito 600 px. So, increase natin yung size to 800 para maging isang line lang ang ating header. So now, it looks better. Yung work. Pwede nating palitan ng link kung marami tayong page. Pero today, ililink out lang natin siya sa isang page. So, gagawa lang tayo ng anchors. So, instead na bago page, mag-scroll down lang siya papunta dun sa part ng our work. So, later, we'll go back to that. Papakita ko sa inyo here ang pag-edit ng mga text. Makikita natin dito, pwede nating palitan ang lahat ng text or image, pati colors, gamit ng mga modules ng Divi. So, pag pinasok natin ang kanyang module settings at design, nandoon ang mga additional na settings. So, kung kulay, pwede nating palitan ng title. So, pag kinlik natin, makikita natin nagkakaroon ng box, meaning ayun yung may edit mo. So, title is pwede natin palitan to white or yellow or red. So, different color combinations lang. So, gawin na lang natin white. Tapos, gamit tayo ng text ulit. Palitan natin. So, malaking tulong guys ng ChatGPT. Pinapadali nitong buhay natin. So, huwag kayong matakot gumamit ng AI. Hindi ka na mag-iisip kung anong text mo. Edit ka na lang. Kadalasan is, ayan, pwede na natin kopyahin at ilagay sa pangalawang section. So, undo. Katulad lang sa pag-edit ng Word, yung shortcut keys niya, yung Control Z is pang undo. So, eto lang ang papalitan natin. Yan. Save changes. At yung length niya is mukhang okay naman. Di na need increase ng katulad ng sa header. So, try natin maglagay pa ng features. Ito. So, pwede natin palitan. Okay, so pwede na natin ngayon ilagay yung colors natin na nasa dito. So, pwede natin incorporate yung colors natin. So, may palette here. Mga global colors, pwede nating palitan siya into our own colors. So, pwede nating i-copy at i-paste sa ibang design. Yan. So, medyo maliit yung kanyang title. So, pwede nating increasean yung kanyang title. Gawin natin H3, that is header 3, and increase natin yung kanyang text size. So, real time yung kanyang change. So, whenever na pinalitan mo yung kanyang title text, automatic na mag-change dito. So, copy ulit natin yung lahat ng change doon. So, para makopya lahat ng settings from this module, you're gonna paste it and reuse yung kanyang settings. Ayun.
So, lahat ng inedit mo doon, at spacing, color, font size, is makakopy papunta into this other module. So, ngayon, meron tayo dito mga icons. Pwede natin siyang palitan gamit pa rin ang settings. Andito yung content sa first tab. So, nandito rin siya yung icon. So, kung meron kang custom o sariling image, pwede natin palitan. Or, icon lang. So, pwede tayong mamili ng icon na medyo related sa custom web development. So, isang computer. At, nandito na tayo sa recent works. Pwede nating ilagay dito yung ating mga sample website na nagawa. So, meron na ako dito mga screenshots. I-upload na lang natin. At, so, ganun lang pag-upload. So, upload lang. Click ng upload files. Piliin ang kanyang mga files from your computer. At pag nalagay na sa library, pwede mo na siyang i-click and upload image. So, try natin yan. So, ito una. And then upload. And then check. So, medyo maliit. Pwede natin gawing 3 columns para maging malaki-laki at ma-view. And ito, delete natin. Ito, next, image. I-click mo lang yung image para mapalitan. Upload image. And check. Again, image. Choose a new image. And check. Pwede natin ipalit dito ang title ng website. Pero ngayon is just project 1. Project 2. And project 3. So, pwede pa natin ilagay dito yung ating other portfolio. Like this one. So, mas marami, mas okay kasi makikita nila yung mga projects mo or your recent work. Pwede rin natin palitan yung text. Pwede kang tulungan ni ChatGPT. Paste. And then let's change this one. Let's see here. And palitan lang ulit natin. 4, 5, and 6. Pwede natin palitan yung background into something like an image. So, pwede natin kumuha sa mga picture download sites like Pexels at mag-search ng website design. So, ito mga free images siya, pero it does the work and it helps a lot. So, it's free. Pwede natin gamitin yan as background. Then, ayan, makikita natin is hindi siya makita yung text. So, pwede natin gawin dyan is lagyan siya ng background gradient above ng image natin. So, pag click natin yung background gradient, click natin itong plus sign, at dito makikita natin yung gradient layers. So, para makita natin yung live na nag-change, kailangan natin i-set na place gradient above the background image. So, once we click that, makikita natin, ayun, nag-change na siya yung background, medyo kita na yung text na white. So, kailangan na lang natin i-adjust yung colors. If we want na medyo dark or light. So, next is yung ating form na para makontak tayo ng mga clients. So, here,
pwede tayong gumamit ng form plugins. Pero right now, gamitin lang natin is yung contact form ng Divi. So, ayan. Built out na siya. So, magsasend siya ng email papunta sa ating website. So, eto. Mapapansin natin ang ating logo is the same pa rin na default ng Divi. So, ang gagawin lang natin is mag-save lang muna tayo sa ating ginawang template at aayusin natin yung header para pumunta doon. As open lang natin yung Divi and theme options. So, dito upload natin yung ating logo sa side na to at hanapin natin yung logo image natin. Yan. Set logo and save changes. Tapos i-customize natin yung kanyang layout. Pwede natin i-adjust yon gamit ng theme customizer. So from dashboard under Divi, so punta lang tayo sa theme customizer at header, primary menu, at pwede natin increase ang header, logo max height, tapos sa center ay babalik lang tayo at header format. Pwede natin i-adjust na centered ang ating logo or naka-inline logo. There you go. Parang nasa gitna. And then publish lang natin yung change. Pag nag-view tayo ngayon sa website, hindi pa siya ma-view yung ating ginawa. To go back to dashboard, at sa settings, ay reading options, at gagawin natin static page yung ating home page. And then save changes. So once na nagawa na natin yun, balik tayo sa ating site at makikita na natin yung logo and yung ating ginawa kanina na one pager. So pwede natin gawin na mas maraming menu dito, tapos pupunta sa mga section. Para gawin yan, so punta tayo sa appearance, menus, at pwede natin mag-create tayo ng bagong menu. At dahil wala tayong other page, so yung front page lang natin, home page, pwede tayong gumawa ng about at gawin natin anchor. So para gawing anchor, yes, gagawin lang natin sharp sign and then about. Contact, link niya is sharp contact. Add our works. At gawin natin our dash works. Add to menu. Baguhin natin yung arrangement. So, click and drag lang. So, kung gusto mong itong front, pwede. At i-save ang menu. So, pag nag-refresh tayo, makikita na natin na magbabago yung ating menu items. So, pag kinlik mo siya, hindi pa siya magpupunta kasi wala pa tayo nung anchor na ilalagay natin sa mga sections. So, para gawin yun, babalik ulit tayo dito sa ating ginagawa. So, i-refresh natin to para makita natin ang live na nagbago na yung ating header. So, para i-link out natin papunta sa our work section, yung mga buttons at saka yung header, na natin i-click ang module settings sa link. I-paste natin yung our works pero may sharp sa harap. Save changes.
Tapos, sa work natin, sa our work section, kailangan natin ilagay yung class ID. Ayan, our works. Dapat parehas yung ating ginamit na may sharp. Dito, sa class ID is walang sharp. Ayan, save changes natin at i-try out natin muna first. Save. Tapos, punta tayo sa ating homepage. At try natin. Ayun. Ayan, gumagana na yung ating anchor. Balik natin sa about. So, ang anchor natin, makikita natin sa bottom screen is sharp about. So, ito yung about section. Pwede natin ilagay sa class CSS ID is about without the sharp. So, save changes. Tapos, ang contact is yung pinakababa. So, click ulit natin ang advanced settings, CSS ID, and contact. Kailangan parehas, walang S, walang sharp. So, contact lang. And save changes. Apply natin in front. I-refresh natin ang page natin. Ngayon, i-test natin yung ating mga hooks. Ayan. So, buo na yung ating one-pager na website. So, nandito na yung ating about, yung our works, at yung contact. So, guys, ito, need natin i-change tong lorem ipsum text. Paggawa lang ulit tayo kay ChatGPT. So, highlight lang natin yung papalitan natin and then paste. Tapos, i-save na natin. And save. Dito, makikita natin is pang desktop view. Pwede natin i-tablet view para makita yung kanyang itsura kapag nasa tablet. So, pwede nating adjust yung mga text kung para sa tablet lang. Ayan. Sa tablet, so medyo malaki pa. Pwede natin babaan for tablet. So, kailangan natin i-click yung tablet bago tayo magpalit ng text size. And sa mobile, makikita din natin yung mobile view niya. So, mukhang okay naman yung kanyang mobile view. Tayo halos papalitan kasi gumamit tayo ng pre-made templates. Check lang natin to apply ng changes. And ito lang footer. Change natin yung home view. Yes, malaki. Palitan natin ng at least 40 or 37. At i-save ang ating changes. So guys, to fine tuning lang. Mapapansin natin medyo blurry kahit maganda yung kulay niya. Pwede natin siyang i-check sa text module. So makikita natin, ayan, naka-transparent siya. So pull up lang natin yung kanyang bar. At ito ay data. Let's see. So, yung data natin is nakokopya yung kanyang formatting. So, pwede natin ibalik gamit ng text editor and sa visual editor. This way, mawawala yung formatting niya ng copy-paste na. Ayan. Wala na yung kanyang pagka-transparent. Kailangan na lang natin palakihan ng text size. So, fine tuning.
medyo malabo yung kanyang mga text. Papalitan natin ng dark. At kanyang heading text is an H2. So makikita natin, hindi siya magbabox kapag hindi nakatutok kung saan yung header tag. So H2 tag, so kailangan natin i-click yung H2 tag at palitan ng color sa color na gusto natin. Yun natin is blue. Then save changes. Ito yung kanyang mga text as medyo gray. So hindi lahat ng tao is mababasa yan. So body text is naka-transparent. So gawin nating solid black. So copy lang natin ang settings ng body text color. At pwede na natin siyang i-apply gamit ng paste body text color. So pag na-paste natin, lahat ng settings ng body text color is mapupunta sa module na need natin i-edit. So ayan, fine-tuning pa rin mga parts ng ating one-pager website. So ito is mukhang okay naman. So I think we're all done. So save lang yung changes. And yung header na lang, pwede natin siyang update yung colors and styling. Balik lang ulit tayo sa theme customizer, header, at primary menu bar. At makikita natin, naka-transparent din. So need natin is solid colors. Yung ating colors ng active link is blue. Pwede natin palitan into and then yung font styling, mas maganda is, and then make it bold and publish. So ito guys, customize lang natin onte kasi ito yung pre-made na image. Palitan natin siya ng image from Pexels para hanap tayo ng background na pwede natin magamit. Ito, meron tayo na to. So try natin. Upload files. Select natin yung ating file and then upload image. And then palitan na lang natin ang colors ng background gradient tulad ng sa kanina. So pwede natin i-kopya yung kanyang background gradient. So it's very easy to copy ng settings. So copy lang yung background gradient. Check. And then click lang natin, right click lang natin and then paste background gradient colors. So yan guys, napalitan na natin yung background na ayon sa ating mode of work, which is web design. Ang ating one-page website gamit ng VB Theme. Dali lang, di ba? So, drag and drop lang pero resulta ang pro. So, kung may natutunan kayo today, don't forget to like and video na to. Mag-subscribe kayo para mas marami pang web design tips and tutorials. And i-share mo na rin. So, sa mga kilala mong gusto matutong gumawa ng sarili nilang website. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa next video.